It's Dagok time na! So, anong gagawin? Let's read it! Over naman sa reading. Hi, Gators! Welcome back to our episode 20 dito sa Nyotify Satellite. Ayan, grabe. SKL lang. Sobrang bad trip ko kasi like, may dumikit na lang ako sa toes ko. Hindi, meron kasi akong nakarag yung ketay ko kanina. Nagsushoot ako for the Nyotify Satellite nga, 20. And, nangarag. Wala akong magagawa. Alam nga naman, ako ba yung technician dito? So anyway, let's move on na tayo sa ating first study dito sa ating Nyotify Satellite. New background, diba? Kasi medyo majinit-jinit dun muna sa iconic background natin. So, mamahinga muna tayo sa ibang part ng Valor. Alam mo naman talaga, hoster na to eh. So, yeah. DJ Mahal, roll it. So, yeah. Dumako na tayo sa ating first story dito sa ating Nyotify Satellite episode 1. Over naman sa galaw ng camera. Okay, sige, wait lang. Adjust muna natin. Yeah, magagalan. So, ang una nating category is horror. Slash, kulaba. Slash, takot ako. At ang kanyang titulo dito is All the Villa in Boracay. So, anong gagawin? Let's read it. Nakatingin ako doon kasi nga may bolamin doon sa harap ko. Bakit? Gusto nyo kayo lang talaga bida dito? Kala mo talaga siya yung mirror on the wall. So, let's move on. Hi, Mima Sophie, slash at DJ Mod, slash Willard at sa mga e-gators na nanonood. Kwento ko lang po yung nangyari sa amin ng mag-ina ko. First time ko lang po magkwento, kaya pagpasensyahan nyo na po. Okay, charot. Galing po. So, let's move on. So, nangyari po ito this August 24, 2024 on the very first night namin sa place. Pagdating po namin mismo sa villa, parang mabigat na po yung pakiramdam ko sa place. Pero, di ko na muna pinansin kasi nga excited na gumala sa Bora. Yung place na nakuha namin is napapalibutan siya ng mga syuno at ng mga pananim. Tapos yung mga tabing building is unfinished and abandoned building na. Yan! Takot ako! So, mga ganon. Mga ganon. Lagyan ng asin para balot. So, let's move on. Tapos yung villa is divided into 4 rooms with different entrances. Each room, so sa labas talaga lahat ng doors. So, one room is for our tito, tita, and anak nila. One room for me and my wife and my son. And yung isa naman is sa bayaw and sa GF niya. After namin gumala till gabi sa beach, nung bumalik na kami sa villa at sobrang pagod na kami. Yung design ng room is walang TV red. Pero may aircon at fan, tapos may own CR na rin. So, yun na nga, pagod kaming lahat. Pinatay na namin ang ring light, including yung sa labas ng room, which is parang mini terrace at sobrang dilema talaga sa loob. Exactly 3 a.m., nagising ako dahil yung wife ko at anak ko is nasa gileda ng bed na nagsha-shout nang malakas at umiiyak na at hinihila ng wife ko yung bunaks namin pabalik sa loob ng room nang dahil daw hinihila daw ng isang malaking maitim na entity. So, may baswang or multoret and everything nice na jumijila sa bunak niya. Ang una kong ginawa ay hinawakan ko si Mrs. at saka anak ko, tapos parang binitin ko sila pataas sabay sigaw na, ano ba nangyayari? Sa sobrang dilema, di ko nakilala yung bunaks ko. Yung nahawakan ko sa right hand ko is parang super black lang talaga na hugis bata. Na parang, ba't kamukha ko yung bata? Pagkakita ko sa kanya, ganon. Parang kumalma na, dali-dali kong pinaandar yung mga ilaw. Tapos yun in-explain sa akin kung ano daw yung nangyari, sabi ng wife ko, is that meron na gusto kumuha sa bunaks namin at habang nangyayari na hinihila daw yung anak namin, ang black entity na yun is nasa pintuan lang daw talaga. Sobrang galit ko sa nangyari. Binuksan ko yung shinto, and napasigaw na lang ako na, sino ka at ano ang gusto mo? So, nag-shoutero siya. Then, narinig ng caretaker ang sigaw ko, pero before na narinig na niya na sumisigaw yung wife ko at anak ko, akala nga niya nag-aaway daw kami. Natakot din yung caretaker kasi nga sobrang eerie talaga nung place. Takot ako! After noon, hindi ko na pinatay yung ilaw, tapos pinababa na muna namin yung bayaw ko at GF niya para nagpasama kami dahil na rin sa takot na mangyari ulit. Tapos nagpa-sound din kami ng mga Christian songs until morning. At ito na nga ang twister, Miss Sophie, the Gemev.
moving forward, pang-5 gabi na namin. Last night na namin, tapos si mommy, lola ni wife, may narinig na parang jumujugol na parang dog. Or kung ano man, pero wala namang dog doon sa place. The next day or early morning, umakyat ako sa second floor, nakita ko sa abandoned building na merong tegirep na Joso. Wasak yung lower part ng body ret at yung color niya is parang hinigpitan ng sobra. OMG, tama na kikilikili ko. Walang proof of purchase, Mima, dahil nakakadiri talaga siya. So, sad naman dun for dog. At saka, grabe naman. Wala tayong laban sa mga baswang and everything nice. Kaya, magdasal na lang tayo at magpatugtog ng everything nice. So, yeah. Kala mo talaga siya na yung ano. So, music recommendation. So, ayun nga, mga e-gators, mag-ingat na lang kayo and mag-pray na lang tayo pag may mga ganyang eksena, diba, na mga nangyayari. Ow! So, dumako na tayo sa ating next story. So, yeah, dumako na tayo sa ating next story. Ayan, ang next story natin, this category is Tricker, /Lush Estrata, /SKL, /Let the Love Begin. At ang kanyang titulo dito is Seo ng Napalove sa VFF. So, anong gagawin? Let's read it. Over na sa side view. Talagang side view yung atake ko ngayon kasi nandito yung laptopera. So, anong gagawin? Let's read it. Pakabastos nyo naman po, ma'am. Shopee po to, nakabastos naman po. So, let's move on. Hi, Nay Sophie Primat sa mga e-gators. Intro, pasok! Una sa lahat, let me introduce myself. Ako pa isang merlat at sa dinami-dami pa na pwedeng magustuhan, sa best friend ko pa talaga. Explain ko lang ha, ganito kasi yun eh. So, yeah, mula bata pa lang ay magkakilala na kami ng best friend ko. Tawagin natin siyang Slush dahil siya isang bayola. Kumbaga, pwede siya sa Omseret, pwede din siya sa may New Ginaret. Tapos, hindi kami close noon, Nay. Pero dahil sa churchmate kami, palagi lang kami nagkakabatian kapag nagsisimbaret. Hanggang nung grade 7, naging magkaklase kami sa science section. Wow, akala mo talaga siya na ang Seo sa pagiging Einstein. So, who's the father of science? Galang. So, let's move on. Anyway, ayun nga, hanggang sa naging isang circle of friends kami. Sa paglipas ng araw, mas nagiging vibes na kami at naging comfortable na nga kami sa isa't isa. Nag-out siya as bayola sa amin noong grade 8 kami, pero lalaki daw talaga ang more on preference niya. Lahat naman kami mga friendnet niya ay over kami sa support, ganyan, at walang judgment. So let's move on. Tama naman yung no judgment and everything nice. Bakit? Diba? Ba't may judge yung tao? Wala kang ginagawa masama sa'yo. Wala naman tinatapakan ng tao, diba? So, mga gano'n. So, let's move on. Sa group friend namin, siya yung pinaka naging close ko at ganun din naman siya sa akin. Hanggang sa mag-grade 9 kami. Doon ko na-realize na parang nag-iba na yung pagtingin ko kay Slush. Parang hindi na simpleng admiration as a friend, yung tipong habang tumatagal kapag nagkakatamaan kami ng tingin sa isa't isa, parang iba na yung tibok ng buso ko, ma. Yan na yan. Swerte mo. Love. Ayan na, love yan, te. So, let's move on. Ang sabi niya pa dito is, pag binibiro niya ako at hinaharot akong pa-joke, parang yung vagina ko ay tumitibok na. Tumitibok yung manestra. Pukok. Minsan kausapin mo, parang, mukhang titibok ngayon, huh? Pero yung Shitty Pirate, talagang nagtatak yun. Oo yun eh. Oo. love mo ba ako? Gagawin, ask mo siya. Tapos sasabihin ng Shitty Pirate, over naman sa ass. So, nyik-nyak. So, let's move on. Ayun na nga, ang sabi niya pa dito is, parang yung vagina ko, may tinibok na rin eh. Hanggang napagtanto ko na nga na gusto ko na talaga siya. Dito kasi, paano ba naman hindi ko siya magugustuhan? Mataling na siya. Writer siya sa Campus Journalism Club namin at nakapasok siya sa NSPC. Gwapo. Mas yung humor namin. Tapos, sa family niya like, close pa din kami. At ganun din siya sa family ko. Close. Lagi niya akong binibiro na baka kami na lang daw. Nakailan ko na siya papakilala sa parental guardians ko, ganun. So, sa kanya, wala-wala lang siguro yun, pero di niya alam. Gagsti. Kilig na ako.
Totoo yung tango! Basta ganun, mga galaw-galaw. Natiling ganon ang estado ng friendship namin habang siya ay lumalandi na rin sa ibang mga omselet. Pero, akiktad mo lang kasi wow, ano gagawin ko doon? Syempre, may shitty pirate na yun Sino ba namang hindi gusto yun? Tsaka tanggap ko naman kung ano yung pinasok ko. Gusto ko na Ano ba magagawa ko? Tuloy mo lang. Tuloy mo ang laban. So, let's move on. Hanggang sa hindi ko na malayo na 3 taon ko na siyang gusto at grade 12 na kami. Hanggang sa dumating ang debut ng isa naming friend, yes. Di ba ang saya, sleep? At ayun nga, nag-shooting kami after ng party ni friend namin. Si Slush medyo na enga-enga na. Habang yung isa naman ay sleep-a-seal na. At yung iba is talagang namahinga na. Paano namahinga? Na-rest in peace, Ray. So let's move on. Kaya dalawa na lang kami ni Slush na 1 versus 1 sa shooting or sa ginuman. Pero aking mataas talaga yung alcohol tolerance ko Kaya alam ko ang nangyayari sa paligid ko. Ayun, laughter kami ni Slush sa kung ano-anong mga bagay. Tamang reminisce lang sa mga nangyari sa mga buhay namin hanggang sa for some reason, bigla na lang kaming natigilan na para bang kaming dalawa lang sa mundo. Nakikita ko yung mga mata niya na may something na hindi ko ma-identify. Tapos dahan-dahan lumapit ang person niya sa akin at ayun. Na-erlagan ako. Ayun. Tumibok ang nyepay-larot ko Naglito-lelap kami. At ayun ang first kiss ko. Hindi ko napigilan parang doon pa lang. Islanin niya na agad ako kasi Diyos ko si Slush na Nag-expect ako slight na baka ikakalikot niya ako. Kaso bilang na-love si best friend at sabi niya, tama na best, tulog na tayo. Habang ako syulala pa rin. At feel ko now, totoo pala si Jesus. Naramdaman ko sa puso ko na sumakses ako. Kasi baka affirmation yun na gusto niya ako. So let's move on. Na magising kami kinabukas parang walang nangyari. Laughter pa rin kami sa mga nangyari kagabi. Parang hindi niya alam na naalala yung lip to lelap moment namin. O acting, ka-eme-eme lang siya. Kaya ako, parang gusto ko na maiyak na. Tinanong ko siya, naalam mo ba yung ganap natin kagabi? Tapos sabi niya, over naman sa S-K. Hey, S-K. Over naman sa ass. Wala naman best. Super ingo ako At ayun na nga. Color smile na lang talaga ang nagawa ko at nag-lie. Magala. Sabi ko, kaya nga kulit mo kagabi, no? Cute! Eme-eme na lang na lumaf ako, Kumbaga, akala mo talaga siya na si Tony Gonzaga sa Amnesia Girl sa pagkalimot niya doon. Dahil parang gusto ko na lumuhod na lang sa harapan niya, makiusap na alalahanin niyo. Pero di ba baka after all, dala lang siguro ng init ng bortawan niya dahil nga sa gin na ininom namin at mula noon, nagtuloy-tuloy pa rin ang buhay habang ako pinipili ko ng kalimutan. Pero sa totoo lang, gets ko rin naman Kasi sabi nga niya, ang preference niya at hindi ko lang talaga mabigay sa kanya yung kailangan ng bortawan niya. So let's move on. At ito na nga ang twister. The gym. Diyan. Sa gilid. Yan. Okay, so let's move on. Masyokit pa pag tinira ka sa wewet. Ba't may ganun? Malapit na ang high school graduation namin at hinintay kami ng result ng admission sa test result ng UP. Nagsishat kami parang hating gabi na yon Inopen sa akin na may pinupursue siya na someone. Hindi naman na bago kasi nga dati pa naman chinichikan niya sa akin pag may siyang gusto. Pero na-culture shock ako dahil isa pala itong Merlat. Merlat din na katulad ko na may nyepay-larot red at this time parang seryosong-seryoso talaga siya Di ba gagong putang ina? Palumpalo ko, di ako makapag-react. Kung wala akong tama, ina mo! Pero dahil ayoko magpahalata yung feeling sa buso ko, hindi... Sige lang ang heart rate ako. Ba't ako? Sige lang ang heart rate ako, At dumagdag pa sa tama ko na lumabas ang result ng admission test namin na sa UP parehong araw, hindi ako nakapasa. Habang si Slush ay nakapasok. Okay lang yan. Doble ang bukit sa araw na yon, hindi ko alam, basta iba yung sakit this time Kumpara sa times na nasa Omsalat siya, ay nababaliw. Kumbaga kasi na in love na lang siya sa Merlat na hindi pa sa akin. Ganon. Naman Jane! Oo nga, bakit? Kasi hindi mo sinabi. Dapat kasi yung naglip-talelap kayo, ako na lang mahalin mo, please. Gusto mo lumod pa ako sa harapan mo para matapos itong paghihirap ko? Ha?
Ba't gumanon ka? Diba? Ganun. So let's move on. Tapos ayun, hanggang sa lumipas ng mga araw, nagsimula na ang college life. Nasa UP Diliman siya, habang ako nasa PUP Manila. Tapos ayun, in the end, naging sila na nga nung Merlot na kinuwento niya sa akin na pinupursue niya at 3 years na sila ngayon. Habang ako, wala pa rin nagiging bowa. Nakakainis! Kaso parang medyo hangover pa rin ako na sana feel ko kung umamin ako sa kanya mas maaga, baka ako yung bowa niya ngayon. Pero at the same time, baka naman sira na yung friendship namin. Bilang respeto din sa kanya, sa kanyang girlfriend, pinili ko na lang na lumayo ng slight na lang sa kanya, pero dahil busy kami pareho, halos wala na din naman nangyari. May times na minsan iniisip ko pa rin yung kissing scene namin at minsan napapakalkal ako na mag-isa. Ano ba? Ba't erbog naman? Bakit erbog ng self? So, pag yan talaga may pumalo dyan na entity sa ano mo, na nakakalikot ka, tapos lang, bawal yan. Sino? Yuhu! Sino ka pa? Psst, pwede ka pong gym mo. In-invite. Yung multurit. Bukot naman. So, anyway, let's move on. At ayun na nga, pinapalaya ko na lang siya. Nanood din siya ng mga Dagok Time episode, kaya kung marinig man niya to, Kuya, hi ka sa vlog ko. Yan, Kuya, sikat ka na. Uy, ano ba? Ayoko na ka. Sana pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako, by Aiza Sigera. Pag siguro fully, wala na talaga akong feelings, masasabi ko sa kanya lahat na namdaman ko eventually. I can take care of myself as well at matatawanan na lang namin lahat ng yon. So yeah, tama na kayo magad yung kilikili ko. Patayin ko na ang ring light. Proof of purchase na para for your eyes only para walang issue sa transaction. Void. Ipapa-void ko. So yeah, cute baby pa sila. Bagets-bagets. Parang kamukha ko yung bata. So let's move on. Ayun, may ano pa sila dito, bata-bata pa. Tapos, eto, recent pic namin from 2 years ago. Ayan, may picture ka din siya sila dito. So, yeah, alam mo, makakanap ka naman ng aura mo dyan. Huwag kang mag-alala, diba? Sobrang daming show at marami kang makilala na sa college life mo and sa work life mo na marami ka pang makikilala. And mahanap mo pa yung best for you, someone mo. And I hope you heal fully. Kasi masakit talaga sa buso yan, diba? Like, parang bet mo, hindi ka bet, diba? So, yeah. Mag-heal ka na muna. At enjoy your life and everything nice. Bahala ka na. Bujay na mo, alamang galawin ko yan. So, yeah. So, dumako na tayo sa ating next story. So, yeah. Thank you so much, Ate J. Mod, sa pag-roll it. At dito na tayo sa ating pangatlong story natin. So, this is the part 2 of category is tearjerker / libido / dilubyo. And ang kanyang titulo dito is Mulat. So, of course, bago tayo mag-start with the story, meron tayong trigger warning. So, this story contains rape, / sexual violence. Viewers and listeners' discretion is advised. So, andyan yan, disclaimer natin. So, anong gagawin? Let's read it. Thanks sa pag-read ng story ko, Nyay. Belated Happy Father's Day din pala, Daddy Willard. Hindi naman ako si Daddy Willard. Ako soapy, diba? Manakakabusit ng mga tao. Tignan nga yan! Teka lang, bakit parang may dumikit na langaw sa toast mo? Magaya. So, let's move on. Ito na nga yung part 2, ma. Ayun na nga, going back sa ating story, may time kasi na nag-night shift yung work ni Muji. Di kailangan ko ng tagabantay, ma. At ito na nga, ang twister. Tinwister agad. The J-Mod. Si Justin pala talaga yung naging babysitter ko. So kapag may pasok si Muji, siya yung nagbabantay sa akin. And yeah, naulit yung pang-aabuso sa akin ni Justin. Madalas niya pinapa-orpap niya sa akin yung ngiti parrot niya at kung minsan ay narurot pa ako, ma. Di naman ako makapagsumbong kasi ino-orkot niya ako, nauudi niya raw ako at si Muji. Tinutukan niya nga ako ng butsilyo, ma, nagpatuloy pa ito for months. Ayun ang Mima and Igaters, 24 na ako now. Turning 25 this year, matagal ko rin dinala ang traumata ko na to. Sobrang aga ko ba namang namulat sa kamunduhan na yan? Thankful naman ako kasi di ako nagkasakit or anything. Also, nasa Taguig na ulit kami ni Muji at kasama na namin si Fuji.
Sobrang konti lang nakakaalam ng story ko na ito, mostly close friends and yung mga oms na dinidate ko before. Actually, dinidate ko ngayon. Actually, may pinagsabihin ako na friends din before na Pokla at Merlata, pero napalof lang sila sa akin. Na-enjoy ko raw siguro since Pokla naman daw ako. Hoy, di ganyan ha. Grabe kayo. Tutulungan mo yung kaibigan mo and also, mabibigyan mo yun siya ng advice na makaka-help sa kanya to move forward and malampasan yung traumata na yun. Diba? So, wag mong ilalaf yung mga ganyang bagay kasi it's not good. Mas lalo siyang mawawalan ng pag-asa na, alam mo yun, makaka-move on, makakaalis sa traumata na yan. Kaya na, pag may mga friends kayo, makinig kayo sa kanila, okay? Huwag kayo mag-namushin. Ako nga Huwag naman. So, let's move on. Ayun na nga, pero napalaf lang sila sa akin. Kasi na-enjoy ko raw siguro since Pokla naman daw ako. Kung kaya nga nung napanood ko si JF sa Drag Race PH at senior yung story niya, napaka-cry talaga ako kasi may nakaranas din pala nung experience ko na yun. Ang silver lining lang siguro ng story ko ay nauod na si Justine dahil sa Novid nung 2022. Si Neil naman, buhay pa at yung ibang OMS naman ay wala na akong balita. Sana lang inuusig sila ng mga konsensya nila sa kababuyan na ginawa nila sa akin. Sobrang happy ko naman sa life ngayon, fully healed na rin ako sa mga nangyari from years ago. Hindi na ako natatakot or naiiyak, nagagawa ko nga i-share sa mga e-gators Sobrang erbog ko. Siguro yung naging epekto sa akin ng experience ko na yan. Wala akong proof of riches kasi gusto niya mag-selfie ako at i-vlog ko yung nangyari that day. Uy, di naman. Maniknyak. Yun lang, tama na kyung kilikili ko. Nagpatulong pa ako sa mga OMS na dinidate ko for e-gators vocabs. Hi, baby. Cute mo. Nag-hi pa talaga siya. Anyway, okay lang naman. Go, mag-hi ka dyan sa iyong Aurarets ngayon. Anyway, I hope na maging forever kayo ng Aurarets mo and ma-help ka din niya for your healing. Mga ganyan. So, darating ka rin talaga na you're good na, you're okay na after all the traumata. Ay, talaga, diba? Ang dami nangyayari sa ating mga ganyan and everything nice. Kaya dapat ipagsawalang bahala. Lalo na kapag may mga babies kayo and everything nice. Kaya nga dapat, alam niyo yun, yung mga parents is pinapaalam na sa mga bagets kung anong importance ng private parts. Like, huwag mong papahawak kanino yun or wag kang tatabi sa ganito, ganyan and everything nice. Kasi kahit yung iba nababalita natin ng mga syomilya, family is love na, pero nagkakaroon pa rin ng mga ganun issues, nagaganong mga abuse and everything nice, diba? Kaya, it's so sad na may dumatating pa sa point na kakaiba talaga. It's very traumata talaga and nakakainis, diba? Yung mga ganung eksena. So, yeah, I think for all the parents and all the guardians and everything nice, na alagaan nyo yung mga kids nyo. So, yeah. Ang next naman story natin is, this category is BL/Alibido/Delubyo/ASCII-L at ang kanyang titulo dito is Accidentally Green. So, anong gagawin? Let's read it! Hello, Mima Sophie /Papi Willard/Sophie and co-researchers who attend this virtual satellite. I'm a TFC subscribers from Germany and I wanna share lang and maladugyot ira ni Sophie na naranasan ko. Ako pa talaga nadamay pa talaga ako kala mo talaga siya yung magiging call a friend dito. So that's mo sa deal or no deal no. So yeah. So this story happened earlier this year lang. I'm a writer for a local magazine here sa Germany. So please patawad kung hindi ako ma-incorporate ang igit vocabs. Gusto mo lumud pa ako sa harapan niya? Oo. Or papin mo kaming lahat. Di ako tumitingin kasi ako sa Bolamen. Like, feeling ko, ang ganda-ganda ko sa Bolamen. Totoo naman yun Reklamo ka naman, mag-ano ka na naman. Sabihin, call mo talagang ganda nyo talagang tao sa buong mundo anak kayo na. So, yan na naman. So, mali ko. So, anyway. Ayan, lagyan ng asin para balot. So, yeah, let's move on. It's been a year na din nung lumipat ata siya dito sa Germany for a work. Kaya nagkaroon ako ng routine weekdays, right, then weekend, either pahinga or humihinga sa kamelya ng iba.
ba yun? Burap na burapi ka kasi ako sa GT Pirate ng mga afam dito, Mima. Kadalasan is uncut. Over naman sa chicken skin. Na parang push pop ang atake, pero carry lang dahil as long as na-hit ang La Nina, wapakilis na siya shape and size ng GT Pirate. Yes. I'm a verse na pala, Mima. So, one time na nagka-particularly stressful week sa publishing world is kailangan ko talagang mag-release ng stress. Like yung face ko is halos makasapot na sa Urbog, so I hop on G-App para humarbot ng Botomesa dahil feeling academic achiever ako noon. Gusto kong talagang mag-top. At ito na nga, may nakausap ako isang sobrang cute mag-chat. Yung tipo-tipong typing the J-modang atake. Like, ganun. Kaya mas lalo ko na-urbogan, ma. Eh, ang atake ko nga habang nag-chat ako is mas para ma-establish ko na na-taplet ako that night. Long story short, pinapunta ko siya sa apartment ko para dito kami mag-nyarurot and pucha mimo. Bumbaya. Ang pogi niya, in fairness, ang Shongkad at Borta. Pero sabi niya naman daw, na di siya nagja-gym. So, grabe, lip to lelap na kami agad sagad Hanggang sa naramdaman kong mas unang tumigastra ang kanyang ngiti pairot. And yes, I know, may chicken skin din siya. Ba't kasi next talaga yung chicken skin? Nung dinanong ko if gusto niyang ma-Reminology by me bago ko inyosok is napatigil siya. Yung pala, Mima, ang twister is top siya. So, sa isip ko is may espadahan na lang kami. Kala mo talaga siya na yung player ng fencing. So, let's move on. So, sabi ko is arp up ko na lang siya para matapos na dahil nawala na rin ang libido ko nun. Pero ewan ko, parang nagpaawa effect siya. Sobrang effect niya kasi, ma. Sabi ko tuloy sa sarili ko, bagay naman sa'yo, Lods. Kamukha mo si Joao. Anyway, nung sinabi niya na gusto niya akong ijosok sa wewet, is kinabahan ako. As in, takot ako. Kasi hindi ako makapaglinis that day, ma. Sinabi ko naman yun sa kanya, pero ininsist pa rin talaga at parang hayok talaga siyang yumarurot. Siguro pagkakasabi sa kanya ng afam na, ikaw na lang yung bottom. Ako So, ayun na nga. Ako naman, Mima, ayoko talaga. Baka kasi may lumabas na Dubai chocolate kasi ang dugyot daw. Uy, favorite. Gusto ko yung kumain ng Dubai chocolate. Di pa ako nakaka-eat. Siguro pag na-eat ko yun, hindi ko maaalala ko yung wewet mo. So, let's move on. Di ba like another gold for the Philippines na nga, tapos ang dugyot pa. Pero secure naman daw siya and hindi problema sa kanya. So, ako naman, yes, galing tae nga. Tae nga. So, let's move on. So, kinuha ko na agad ang lubeba at pinasok ang longganisa niya sa aking wewet. Ang burap niya, ma. Kumambyo. As in talagang ahego, egyo, at makasapot face combine na ako doon. Parang ganito. Yan. Dito sa gilid. Gilid mo. Gilid. Gitna. Yan. Yung perfect. Super face. So, let's move on. At ayun nga, sabi niya pa dito is, grabe, nangyari ang di inaasahan, may lumabas na matcha. Tiribo? Sobrang hiya ko nun, Mima. Dismayada po. Di niya po kasi deserve yun eh. Sobrang gwapo, tapos imamatcha ko lang. Baka lumabawak si Afama. Hindi ko siya matignan sa mata at isip-isip ko na lang is, matcha, bakit green? Pero ito, ang plot twist. DJ Mod, kalkal. Ma, nyatis niya pala yun. Ay, perfect. Kaya naman, perfect naman pala. So, 1 point ka doon. Para to sa mga single mom. Ito, para to sa mga single mom. So, let's move on. Kaya pala sobrang ininsist niya after niya akong i-comfort na okay lang daw. Is, I don't know if sobrang charm niya lang. Pero, napanyalurot na din ako kahit may mga matcha stains na ang kama ko. Not my proudest moment, Mima, pero grabe, na-achieve naman namin pareho ang La Nina. After that, surprise ako kasi akala ko may awkward tension after, pero ang casual niya lang na inalis ang bedsheet habang pinupunasan ko ang wewet ko. Sabay kaming naliko at nag-juice up habang nasa shower, parang romantic lang tingnan. If aalisin ang fact na may Dubai chocolates, kani-kanina lang. After that, umalis na siya habang nilalabang ko yung bedsheet. Bakit naman kasi nag-produce ng Dubai chocolate? Ano bang branch yan? Wewet brand? So anyway, at least diba, you know the,
At least, di ba, ang peg niya pala, ang nyete siya pala is, keri-keri lang na may boe. Ang niti pirate niyang, di ba? So, yeah. So, at least, di ba, keri-keri lang sa Afamiret o sa Auraret mo na may Dubai chocolate sa kanyang, niti pirate at sa wewet. Anyway, like, yung mag-cleaneret ng inyong mga wewet and everything nice. So, yeah. Let's move on with our next story. The J. Mahal Ralet. So, yeah, dumako na tayo sa ating next story. Ang next story natin, category is horror. Slash kuloba. At ang kanyang titulo dito is Dream a Little Dream of Me. So, meron tong trigger warning like we mentioned here, anuiside. Okay, so, trigger warning. So, anong gagawin? Let's read it. Hello, Mima Sophie. Kamusta? Over naman sa ass. Share ko lang po yung spine-chilling na real-life story ng tita Ret ko and her college best friend na talaga naman nagpa-trigger ng goosebumps ko na malala. Anyway, this story takes us back to the year 1992, ha. Graduating nursing student si tita Ret ko noon. For context, 53 years old na si tita and she was 20 when this story took place. She said that her time in college was bearable because she spent it with the right people. Paano? Barkada niya lang naman ng batch valedictorian nila. Hindi ko na nga ma-remember ang name ni Mr. Valedictorian, pero pangalanan na lang nating V. She described V as someone na masipag magsunog ng kilay pero may social life pa rin. At of course, keking closeted siya Talagang barkada lang nila ang nakakaalam. Ginalingan talaga nila itinago ang True Colors TV dahil medyo homokogic pa ang mga people sa mga panahong yun, especially ang kanyang mga parents. Tama. 1992 no? Mga bokot pa yung mga, yung mga people red. Parang sarado pa yung mga isip and everything nice. At sa barkada, sila tita Ret ko ang closest. Sa dami ba naman nilang pinagdaanan mula sa tawanan at iyakan hanggang sa pag-aaral at katarantaduhan, isa sa mga hindi malilimutan ni Tita Ret about KV ay yung kanilang biro na, huy day, kung matitegi sa atin, walang may magpapakita sa panaginip ha. So fast forward, nakagraduate na at board passer na silang magbabarkada at naghahanap na ng trabaho. So, fast forward, nakagraduate at board passer na silang magbabarkada at naghanap na ng trabaho. Siyempre, as a batch valedictorian, maraming opportunities and natanggap at naging option ni V in the end, he pursued to take the NCLEX for him to find work sa Party in the USA by Miley Cyrus or sa USA nga. At pasado siya Through his relatives at connections sa US, nakapag-secure na siya ng interview sa isang hospital in the state of Massachusetts. Everything was set. Nakapag-book na siya ng flight, may schedule na siya for interview, at nakapag-celebrate na sila ng kanyang despedida. Life then seemed to be in favor for V. Ito na nga ang twister. 1 week after the supposed flight at unang biyahe ni V ay tumawag ang parents niya kay tita ko. Kaya siya hindi na raw nakarating si V sa kanyang mga relatives sa 2 araw nang hinihintay ang kanyang arrival sa airport. Nagtaka rin si Tita Ret ko kaya natawagan niya yung buong tropa. Baka raw hindi sila umalis ng Pilipinas. They tried to call him pero nadismayado sila. They're already in the last resort kaya sama-sama nila pinuntahan ng condo ni V. Kumatok sila, walang sagot, tumawag pero wala pa rin. Wala silang choice. Binuksan nila ang pinto gamit ang duplicate na susi. Isang desisyon na napagsisiyan nila habang buhay. Ang esenang bumungad sa kanila ay nakasabit, nangingitim, at nilalangawan ng katawan ni V. Years of therapy and healing later, 2023 na nang ikwento ni Tita Ret ko ito sa akin. Ang rason dahil kagabi lang daw na panaginipan niya si V, which is nakapagtaka. Kasi for more than 30 years, never siyang nagparamdam. Never sa pamilya, nor sa ibang barkada. As in never. For more than 30 years, he fulfilled their pact na hindi magpapakita sa panaginip nga. Until last night, ang panaginip na yon ay tiyak na tatatak daw sa kanya. Umiiyak si V at sinabing, "Day, sorry, hindi ko na kaya. Sobrang init na dito." Tumaas yung balahibo ko, guys. Look. Naka-bold kasi yung sinabi. So, tumaas agad yung balahibo ko. Okay, sabi niya doon sa tita Ret niya, sabi doon ng best friend niya na si V, "Day, sorry, hindi ko na kaya. Sobrang init na dito." Yung sa panaginip.
Uh, I think, I don't know, pero nakakabokot. Ano yun? Anyway, that is the end, ma. Pero lesson learned, alam ko lagi na lang natin naririnig na you never really know what someone is going through or the depression is unrecognizable. Pero phrases like those become cliche for a reason. It's because they are true. Sana we can find moments to check up on our friends. From time to time, kasi it really works wonder. Sometimes the only thing that people need is to reminded of the beauty of life, so be their reminder. Yun ang tama na kikilikili ko. Wala akong solid na proof of purchase me, pero the photo attached is of me and my titaret during recent SHS graduation ko. Retired nurse na siya ngayon, and it's safe to say that time really healed her. So, yeah, may picture kasi lang sila dito. Yeah, tama siya yung sinabi niya dito sa lesson learned natin na lagi natin i-check yung mga friends, sa family natin. And kung maaari, diba, time to time. Hindi natin kasi makilaman sa mga, sa tao na may pinagdadaanin na sila, diba? Mental health matters. So, please, take care of our, lagi natin silang kakamustahin. At dapat willing tayo makinig sa kanila. Kasi, diba, gusto nila ng support, kailangan nila ng love. So, yeah. And we hope everyone's healed. Diba? Sana malagpasan ng lahat yung pagsubok na dumarating sa kanila. So, yeah. Thank you so much for sending your story. Grabe, nakakabokot yung dulong part. Ba't dinulo pa talaga eh? Takot ako. Anyway, dumako na tayo sa ating last story. The J-Mod, roll it. So, yeah, dito na tayo sa ating next story. Ang category natin is SKL/libido/estrata/komedya. At ang kanyang titulo dito is Cheap Secret. So, ano gagawin? Let's read it! Hi, Mima Sofret! At tamad na ako mag-type. Buti naman, para konti-konti, diba? Kala mo talaga, siya ni pala Elfili dito. Anyway, let's move on. Mga e-gators, ito na nga yung first time kong mag-orpap. Akala ko chillax moment lang with my bowa, pero girl, it turned into the real quick. So, ito na nga. Nasa kama kami, lights off ambience, pang love o'clock ang atake. Nag-jingo plus siya ng konti, guiding me, kasi nga, first orpap ko ever. As in, girl, bone marrow galer talaga ako. Like, malaturbo. Malaturbo daw. Deep dive to the trachea, si Bowa. Oh, yes, mood. Ano basa dyan? A hug? Diba? Yes, mood. Parang kamukha ko yung bata. So, let's move on. Ramdam ko malapit na ang white cast. Tapos, ayun na nga. Biglang kulba. Girl, I felt something sa throat ko, ha, pero akala ko hangin lang. Pero hindi pala hangin, ma. Chips yun. Ano, parang chippy ba yan? Yung chips na kinakakain lang namin sa movie night earlier. Over naman sa sound effect. Basta, over naman sa sound effect. Kasi nilagay niya talaga dito. I think parang dual ata yun eh. Girl, I vomit straight sa nitty pirate niya. Yes, sa shitty pirate niya, ma. As in, sinabugan ko ng nacho tsunami right in the middle of the... Hindi ba pasok yung chichirya dun sa, sa butas na ng nitty pirate? Ba't naman kasi na-shock? So, let's move on. At ayun nga, may beats pa ata, ma. Diyos ko! Pagdiri mo nga yung story natin. Anyway, tignan natin. Natakot ako. I froze. Tapos, continue agad. Siyempre, ayaw naman mahalata, diba? Di ko alam kung nakita niya kasi nakapikit siya. Nag-float sa cloud9 ng atake niya. So, parang, alam mo ya, to the moon and back siya. So, in panic, ginawa kong pinakamaduming bagay na naisip ko. Sinipsip ko ulit pabalik. Kadiri! Paano yung parang... parang ganun ba? Na-imagine ko ganun eh. Takot ako. As in, gok-gok pabalik talaga. Yes! I rebone marrow my own suka back in. Para na wag niya mahalata. Pero move on, i-move. Hindi ko na alam.
So, yan, na-achieve pa naman niya ang La Nina right after. So, after the katas chip moment, we clean up. I wash my mouth then, nood movie ulit, chill ulit. Naglito-lalap kami at one point, din bumanat siya ng, babe, you taste like chips. Alam mo si Chirian chippy or tahu status ba? Or eksakto. Gusto ko yung mga Chirian na yung mga cheesy, gano'n. Fave ko yun eh. Swerte mo. Let's move on. Ayun na. Lo, gusto ko talaga malamon ng hangin. Pero I just said, maybe that's because we ate chips earlier. Baka afam yung bawa niya. I think afam yung bawa niya. Kaya talagang mapa-bone marrow ka talaga. Bone marrow ang atake mo talaga. Ano, bulalo. So let's move on. Kala mo talaga siya na yung may-ari ng bulalo sa Tagaytay. So anyway, let's move on. Yes, girl, di ko inamin until now. Sa inyo ko lang na-share sa mga e-geaters. Siguro i-share ko na rin sa bawa ko next time. Ano kayo magiging reaction niya? Anyways, yeah. Butterfly, if nabasa mo na to, Mima, no proof of purchase. Kasi alam naman, picture ko pa and everything nice, diba? PS, wag kumain bago ma-urban. So, yun lang. Lesson learned, ma. Takot ako. Parang gusto ko gawing soup. Charot. Takot. Kala mo talaga, siya na yung may soup number 5. So, ano ba yun? Oh my God. Huwag kasi kayong orpap ng busog. Tara, overding kasi ka, no? Sabi naman, libodo yan. Mga nakakabus ng mga tao. Tingin mo nga ang video na yan. Sabi naman kasi yung herbog. Saan may mga orpa ba tonight? Berg. Oh my God. Tumas Balahibo. La Nina na siya ay ma-herbog. I think mapapagaling ako sa inyo. Anyway, so yeah. Thank you so much for sending your story. And the J-Mod, closing remarks. So, yeah, that's all. Thank you so much mga e-geaters sa pag-support dito sa ating Notify Satellite. And we are still a Barbie top number 1. So, sana tuloy-tuloy na, no? No, magalang. Anyway, thank you so much for sending your story and of course to stream. And don't forget to follow, like, share my Notify Satellite. And sa YT Satellite, meron din. And sa NikTok Satellite. So, anong gagawin? Let's buy na. Charot. So, thank you so much, e-geaters. Bye-bye. Love you. 5K to pala naka-promo kami kaya 3K na lang. Yes, I know na victim brace ko. Pero passion nga lang, di ba? Kayo yun. Pero yun nga. Ako na yung rubber. Kasi ka 350 pa cheese rubber, di ba? Bakit pa talaga? Over naman. So, tapin mo na nga yung video na yan. Mga nakakabis na tao dito. Walang tama-tama!